Attorney Sal, kayo, galing kayo sa gobyerno, Attorney Sal, of course, executive department, ano. Sa tingin mo ba, sa part ng Department of Budget and Management, sabi nga hindi nila alam kung saan banda nangyayari yung insertion eh. Hindi ba talaga alam ng DBM saan banda yung insertion? Or nagbubulag-bulagan sila sa mga nangyayaring insertion? Or are they kasapakat? Or they're really not aware kung saan part nangyayari yung corruption? Pero pag hindi sila aware dyan, unang-una sila ang gumawa niyan. So pag ginawa mo yan, ito po sa principal mo sa presidente. Nakita ng presidente, so alam niya na kung ano yung NEP mo, National Expenditure Program. Ibigay mo sa kamara, suriin, ayusin, yung ano. Ito na naglalagay ng mga insertions, amendments, whatever. Ngayon, tapos ibabalik mo sa presidente yan eh. Presidente, magaling na presidente yan, iisa-isay niyan. Si Presidente Duterte noon, talagang naglalamay siya. Pero kung gusto mo tulungan ka, tawagin mo yung DBM. Tingnan mo nga, kung yung sinumitin nyo sa akin nabago yan o hindi. Ganun lang kasi yun eh. Hindi ko pwedeng sabihin na hindi nila. Oo eh, kasi for how many years etong administrasyon na ito nag-exist at naghanda para sa pondo ng pondo ng annual na pondo ng gobyerno, ano, Attorney Sal, eh nagkakaroon talaga ng insertion at hindi naman lingid sa kaalaman ng taong bayan na may mga tao din talaga sa Kongreso, sa Senado na nag-iingay na somewhere in the process nagkaroon talaga ng korupsyon. I remember doon nagsalita din si Senator Coco Pimentel, na ilang beses din nagsalita si Congressman Toby Chanco, pero hindi sila pinapakinggan kasi yung majority, they're allowing yung nangyayaring insertion or um, some are saying na hindi na sila makikialam kasi hindi sila bibigyan ng pondo. But with that kind of attitude, Attorney Sal, saan pupunta tayo? Saan tayo pupulutin, Attorney Sal, when yung mismong representatives natin, Attorney Sal, yung mga nasa gobyerno, they are tolerating corruption and ngayon, as they tolerate it, Attorney Sal, lumalala ng lumalala at lumalalim yung corruption sa bansa. Tsaka alam mo, meron naman bagong kalokohan sila. Hindi pa pinasa na nila. Tapos, nadaw ang insertion, pero meron silang program. Hindi nakaprograma, madaling sabi. At yun maabot ng mahigit ilang daang bilyon na naman. So pag sinabi mo ang program, di pwede mo ibigay yan kung saan mo gusto. O di, salit na insertion, eto naman ngayon. Kaya nagre-reklamo na naman yung minority. Sabi niya, eto na naman ang pork barrel, nandyan na naman. Mukhang talagang itong administrasyon, and for that matter, yung mga nandyan sa Kongreso, they never learn. Talagang, alam mo, gaya ng sinabi ko kahapon, ano na talaga magkakaroon ng regime change? Parang wala silang hindi sila natitinag. Hindi sila parang they cannot realize that their days are numbered. The way people are reacting, the way the people are protesting, marching in the streets, at kahit saan lugar, makikita mo na nagsisimula ng lumabas ang taong bayan. Naku, talaga naman. Kasi Balik na Attorney naman. Sal, no, habang nakikinig yung taong bayan sa atin, Attorney Sal, dito sa Pilipinas at yung mga overseas Filipino workers, but until when kayang ito tolerate ng taong bayan ito, Attorney Sal, na parang nonchalant lang sila, Attorney Sal, sa gitna ng ingay, Attorney Sal, at galit ng taong bayan, makailang beses na tayo pumunta sa kalsada yung mga kababayan natin, parang walang naririnig yung mga gumagawa ng kabalastugan dyan sa kamera o sa mga ahensya ng gobyerno, Attorney Sal. Na talagang papunta na tayo doon. Kaya napapansin mo yung mga ating mga viewers, isang katutak na yung mga nagte-text. Para Mhm. pareho. At saka napapansin ko puro linya ng programa natin ang inuulit nila.